Alright, yan ito. Tayo po ay dumadaan-daan sa social media at meron tayong nakita, meron tayong na find out na isang social media account kung saan nandito pala mga pangyayari. Bakit kaya ito parang may media blackout? Oo, promise. Naka-public naman ito. Kasi kita niyo, itong post na ito, nakita niyo, pwede namang sumali pala. Ayan Ayan, ano ko lang Pwede palang sumali kahit sino. Ayan via Zoom. Kita niyo ayan. Pwede palang mag-public viewing via Zoom. Pasok mo, tas may password, may passcode, pero pwede siya sa public as you can see. May mga dates pala dyan, pero ang nakapagtataka, bakit kaya ito media blackout? Kasi may mga March 11, Novena Mass, ayan sa Santa Elena Golf Club, March 16, may viewing, Novena Mass din. March 17, viewing, 9th day. So, sa makatwid, this is publicly. Ang nakapagtataka, bakit kaya nakatago ito? Yun ang malaking tanong. Okay, ngayon, so puntahan natin, tingnan natin isa-isahin natin itong na ito. If you go to this Facebook account, tapos na pala, nailibing na. Pero, ni isang anino ng mag-asawang Marcos at Liza, hindi natin nakita. Pero kaliwat kanan na mga wake, burial, viewing, nandito sila. Ito, kagaya nito, yung burial nitong si FVR. Nandito si Marcos. Yung burial ni Tots Ople na DMW. Hindi, si si Hubert Guevara na SEC commissioner. Nandyan siya. Ito naman kay Tots Ople. Yung iniyak-iyakan pa niya, nandyan siya. Yung kay Susan Roses, nandyan siya. Sino pa? Yung kay Digamo, nandyan siya. Pero ang nakapagtataka, bakit dito? Kaya dito sa may connection naman silang pamilya at last known na kasama ni Liza Marcos ay itong si Paulo Tantoco. Pero wala ni isang anino nila. Tingnan natin to. Di ba? Wala ni isang anino. Bakit kaya? Bakit wala? Di ba? Ano pa? Tingnan pa natin. Ito. Guys, remember, public po ito. Pero ni isang media walang nag-cover. I don't believe na kagustuhan ng pamilya na private ito. Kasi naka-public to May mga nag-live na yung mga kapamilya na nandun I don't wanna say goodbye cause this one nakita nyo kung gaano ka-public?
Oh, 'di ba? Mm. Tapos ano to ito kasi 9 17 ito, ayan. 17 po 'yan. And then etong post na ito nasa libingan na sila. Tingnan natin. Our love and prayers go in the Maui as your soul ascends to heaven, just as the fireflies fly free, so shall your spirit. Nagpalipad sila ng butterfly. Nilamigan ako. Niyakap na ako. Kinalamutan ko. Naka-public yan. Huwag mo kasing inaaway yung kapatid mo. Tanto ko yan. Hindi po basta-basta yan. Tapos di walang coverage ng ano. And then after a month ito, ayan, after a month kasi ano to April 16 to After a month ito na, parang isang buwan, parang gano'n. Ayan, larawan niya. Ayan ayan larawan niya Wala ba kayong konsensya? Mga hunghang kayong mag-asawa kayo. Lalo ka na, Lisa Marcos, kasi ikaw yung pinakahuling kasama nito bago ito pumanaw or namatay. Sa tingin ko may media blackout ito Oo, kasi ito may connection to. Itong magpamilya na to, Tantoco at saka Marcos. Kasi kung titignan natin, ito naman hindi naman to fake news, no? Ito naman ay ayon sa investigasyon ng PCGG. Diba? Under the expanded complaint filed by the PCGG on March 18, 1988, Tantoco Sr. was accused of amassing asset and funds as public officer during the Marcos administration. Tantoco served as Philippine ambassador to the Vatican. The PCGG listed the Tantoco assets as follows: 13 real properties, including villa in Rome, Italy, shares of stocks in 24 business entities, jewelry, vehicles, and a few aircraft. One of the real properties, a piece of land in Forbes Park, was later removed from the list because it was acquired in good faith by another couple from Tantoco family. The PCGG allowed that Tantoco Sr. and wife Glyceria, who founded Rustans in 1951, served as dummies for the Marcoses in acquiring the franchise to operate tourist duty-free shops for the purpose of concealing ownership of illegally obtained assets. The Tantoco family was also accused of getting presidential approval to operate and manage exclusively the duty-free shops and pay online a minimum franchise tax of 7%. So we could go on and on with this with this Tantoco Marcos relationship, but ang issue natin dito is bakit wala ni isang anino ng mga Marcoses dito sa nangyari kay Paulo Tantoco. So, we leave the question there. Kayo na po yung sumagot. Kasi
pinakita ko na sa inyo, ni isang anino, walang umattend. Samantalang yung mga burials na iba dyan, andyan yung mag-asawa. Ang pinakahuling kasama nitong si Lisa Marcos, ito nga si Paulo Tantoco.